Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored, and the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this God
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ikaw lamang, ikaw lamang ang itataas. Ikaw lamang itataas. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Kami iyong likha. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka, purihin ka sa habang panahon. Jesus, purihin ka, salamat sa'yo. Oh, lahat kami magsasabi, dakila ka. Oh Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Ikaw ay narito. Kapiling ka namin. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Banal na Espiritu. Inaalay namin ang oras na ito. Malaya kang kumilos sa kalagitnaan namin. Dinedeklara namin na ikaw ang Diyos
Diyos na banal. Ikaw ang tunay na Diyos, wala nang iba. Salamat po sa oras na ito. Thank you, Lord, and we praise your holy name. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa. Thank you. Ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Pakisabi nga sa iyong katabi, God loves you. Dagdagan mo ng very, very much. God loves you very, very much. Narito tayo because alam natin na mahal tayo ng Diyos. Dapat convinced ka, dapat there is no doubt in your heart that our God is the God of love. That is why you are here. O bago tayo mag-start, magandang lesson natin. You are here because somebody prayed for you. Lahat tayo may nanalangin para tayo makakilala sa ating Panginoon. Somebody cared for you. Somebody invited you, good friends. Somebody knows that you need God in your life. Amen? And then finally, may nag-share. Kaya ka narito. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Pakisabi nga, hallelujah. Pag ibig sabihin na hallelujah, I praise the Lord. He is here with us. The Holy Spirit is in us, with us. And He will speak through me para kayo rin ay ma-encourage, ma-edify. Amen. So ang lesson natin ngayon ay parang i-wrap up natin. This whole month is about our vision and our mission. Ang bawat isa sa atin ay kung mahal natin ng Diyos dahil mahal niya tayo, He first loved us. Our response is our love. So every time we do the things that He commanded us to do, that means we love Him. Hindi natin isinasantabi ang utos niya sa atin. Kaya yung buong month na ito, this is the last Sunday, i-wrap up natin, ha? Sabi sa Matthew 28:19-20, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And behold, or dito, and surely I am with you always to the very end of the age. So this one, Matthew 28:19-20, is the Great Commission. Pakisabi nga, Great Commission. Bago pumunta na sa langit si Jesus, ito yung hinabili niya. This is His last command. This is our first priority. Importante gagawin natin ito. Pag nakakakita ko sa Bible ng therefore, tandaan nyo, it is therefore because of something He said before the verse. Okay? Ang nakalagay doon, therefore, is all authority in, sabi ni Jesus. Si Jesus ang nagsasalita. Sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. So sabi ni Jesus, lahat na ng kapangyarihan, authority ay nasa akin na. Tapos bigla niyang sinabi, therefore go sa kanyang mga alagad. Ikaw ba ay alagad ni Jesus? Oh, this is His command to us. Sabi niya, therefore go. Under the authority given to Him, di ba, all authority, pinagkatiwala niya sa atin. Kaya He can command us to go kasi may power na binaback-upan tayo as we go. Hindi ka nag-iisa. Yung kapangyarihan mo ay galing kay Jesus. Kaya sinabi niya, therefore go. Amen po ba? Kaya dapat gagawin natin ito. This is a commission. Pag sinabing commission, it is a command. It is not an option. But sa panahon natin ngayon, yung Great Commission, nagiging Great Omission. Hindi ginagawa. Dapat gagawin natin ito because God loves us very much. God loves all ng kakilala natin. That is why He commands us to go. We are His body. Yung church, si Christ ang head ng church. Tayo daw yung katawan ni Kristo. Kaya tayo ang inaasahan niya, kinokomand niya, to kumilos, na kumilos ngayon. Kasi tayo nga ang katawan ni Kristo. Amen po ba? Siya yung head, siya yung nagko-command sa atin. Kung nasaan ang head, nandun yun yung katawan. Amen ba? Sabi ng head, si Kristo, mahal ko ang lahat. Humayo kayo para sila rin ay maging disciples. Amen po ba? So sinabi niya dito, therefore go. Pakisabi nga, go. Hindi yan wait. Hindi ka nandito lang tapos maghihintay. Kaya nga go.
Hindi ninanais ng Diyos, nandito ka lang, mag-enjoy ka ng comforts without you knowing na marami pa kayong kaibigan, marami pa kayong kapamilya, marami pa kayong mga dapat may abot. Kaya hindi tayo magwe-wait. We ourselves will go. Amen po ba? Pakisabi nga, I will go. And then sinabi ito, make disciples. So go and then make disciples. You will not make converts. We will not make members. Ayaw natin yon. Gusto natin disciples. Sa Tagalog ng disciple ay hindi lamang tagasunod, kundi alagad. Yan yung pag-translate. Alagad. Ibig sabihin, kaya alagad ng batas. May authority siya, kaya na-enforce niya yung batas. Amen? So, ulitin natin, go and then make disciples. Hindi members. Hindi lang converts, kundi disciples. Tagasunod ni Kristo. Amen ba? And then, pag sinabing all, hindi some. Kasi all eh. So, kahit na sino, sila ay kailangan makarinig ng gospel. Amen ba? So, go, make disciples, all nations. Amen? And then His promise is, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yung pangalan ni Kristo, makapangyarihan sa lahat. Wala na makatutumbas sa pangalan ni Kristo. Sabi sa Philippians 2:11 yata yan. Philippians 2:9-11 yan yung dulo. Sabi ni Paul, di ba? Therefore, God the Father, exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee will bow. Every knee will bow down, should bow down, in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, paghahayo tayo, ang bitbit natin ay ang pangalan ni Jesus. Nandun yung authority natin. Hindi simpleng bagay na ikaw ay, lahat tayo ordinary, di ba? Pero with the Holy Spirit in us, and we invoke the name of the Most High God, powerful tayo. That is why we can go, make disciples of all nations, enjoying the benefits, and may joy tayo pag gumahayo tayo. Amen po ba? Amen. Ang pangako niya, and surely I am with you always to the very end of the age. Pag sinabi rin natin yung name, kaya sabi sa Mark 16, simulan natin sa 17, 18, sabi doon, and those who follow me, or those na naghumahayo, sabi niya, and these signs will accompany those who believe. Ikaw ba ay nananampalataya? Sabi doon, and these signs will follow or accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes. And when they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will get well, or they will recover. Paano daw natin gagawin yon? In His name. Amen po ba? Tandaan nyo yun ha, lahat tayo, we are natural men and women. We are ordinary men and women. But when we have the Holy Spirit in us, we are supernatural men and women. Hindi na tayo ordinary, we are extraordinary. Hindi ka na katulad nung iba. Kasi nasa atin na ang banal na Espiritu. Amen po ba? Parang hindi kayo naniniwala. Amen po ba? Yan ang sabi ng salita ng Diyos, yan ang katotohanan. Tama ba, Yuri? Amen. Ang galing. Sabi ito sa John 15:16, pag nirarap up natin ito, nag-enjoy ako dito kasi matanim lang to sa puso natin. Ay, ganito pala ang maging Kristiyano. Ang context nito, tignan nyo ha, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Pag sinabing bear fruit ay mamunga, di ba? And that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Pareho din yan nung nasa Matthew 28. Tignan nyo ito. Hindi tayo ang pumili kay Jesus, siya ang pumili sa atin. Okay? Sabi niya that hindi lang tayo pinili, hinirang pa niya tayo. You should go. Go na naman. Di ba? Make disciples, sabi doon, bear fruit. Yun yung bearing fruit. Hahayo tayo,
tapos sila rin ay magiging disciples. Pero ang kasunod doon, that your fruit should remain. Yung fruit should remain, yun yung tree na pinapagawa sa atin dito, go, bear fruit. Ikaw ba ay humahayo na, nakapag-share ka na ba? May joy doon. Pag yung bear fruit, yung nag-share ka, tapos siya ay tumanggap, bunga mo siya. Yung next doon, and that your fruit should remain. Kailangan siya ay maisama mo sa small group para hindi na siya maagaw ng kaaway. Siya ay lalago, magiging disciple in a small group. Lahat ba dito ay may small group na? Lord, mag-isa na lang po tayo uli. Tayo na lang dalaw. Lahat ba ay may small group? Ayan, dumami na kami, Panginoon. Amen. So, tingnan natin dito. Go, bear fruit, and that your fruit should remain. Kaya fruit ang sinasabi niya, kasi yung context nito sa John 15, sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Pag hindi ka nakakapit sa vine, sa puno, hindi ka mamumunga. Yun lang yun. Pag ikaw ay nakakapit sa vine, natural na mamumunga ka. Kasi branch ka eh. When you are attached to the tree, to the vine, branch ka, siguradong mamumunga ka. Walang ibang kaparaanan para ikaw mamunga kung di attach yourself to the vine. Abide in Him or manatili. Pakisabi nga, manatili. Doon ka palagi nakakapit sa Kanya. Amen? So, dapat tayo attached to the vine. Tingnan niyo ulit ito, and whatever you ask the Father in my name uli. Powerful yung name, He may give you. And then, sabi ito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Lahat tayo, ganito tayo ha, ikaw at ako, we are in a sense-based world. Ibig sabihin ng sense-based world, pag hindi ka pa masyadong matagal, malalim, ang bawat decision mo will be based on your senses. What you see, what you hear, what you feel, what you taste. Ano pa yung isa? Kasi 5 senses yan eh. What a yan, smell. Thank you. Ang galing ni Eman. Pero ngayon, pag ikaw ay Christian na, hindi ka na lang nakabase dun sa sense-based. Ikaw ngayon ay nakabase sa salita ng Diyos, which is spirit and life. Katulad ko, pag hayo ko, nakita ko yung pinag-pray namin kagahapon, in the sense-based reality niya, sabi niya, pagkakita ko sa kanya, narinig na kasi niya na may halos mamamatay na siya. So nung magpe-pray na ako, na-sense ko kagad na may fear. Kasi kung anong narinig niya, anong nakita niya sa results, fearful na siya. Kaya hindi pa ako nagpe-pray, umiiyak na siya. Ang tanong ko kagad, may takot ka na, may takot po kayo, no? May fear ka? Yes. Bakit? Kasi na-sense ko na yun yung problema. Then, we rebuke fear para siya ay tumanggap sa Panginoon at maklaim yung healing. But in the sense world, sa kanya, ay wala na akong pag-asa, kaya ako natatakot. Kasi senses yan, gumana eh. Pero pag yung salita ng Diyos, hindi, magaling ka pa. Maniwala ka sa Panginoon. Ang Diyos natin ay nagpapagaling. Di umangat yung pananampalataya. Hindi tayo maniniwala, hindi tayo mananatili in what we see or what we feel. Kailangan nandun tayo sa Spirit, sa salita ng Diyos. For me, dahil matagal na akong Christian, talagang nakababad, hindi na ako dependent on what I see. I am dependent on what the Word says. Amen po ba? Kung sinabi ng salita ng Diyos, dun ako, yes yun. Ikaw, pag uminom ka ng gamot, nakikita mo ba kung ano ang ginagawa ng gamot sa iyong katawan? O ba't ka naniniwala doon? Tama ba? Meron pala tayong pharmacist dito. But what I mean is, you need to believe something. If you believe that ang magpapagaling sa iyo ay gamot, edi take ng gamot. Pero kung ikaw ay tumaas na yung antas, nanalangin ka, pinakita ng Diyos, ako ang nagpapagaling sa iyo, then I will depend more on the Word of God.
Amen ba? Kasi hindi na ako sense-based. Faith-based na ako o revelation-based. Ang panalangin ko, ang bawat isa sa atin, lalago. Kahit bata pa kayo. Ito na ang labanan eh. Kasi nire-raise up natin yung battle ready ng mga Christians. Amen? Okay ba yung sinasabi ko? Do I come across? Yes, naintindihan natin. So sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Pag sinabing tumanggap tayo sa ating Panginoon Jesus, binigay na sa atin yung Holy Spirit. Hindi na ako dependent na makakaranas ako ng pagnig. Hindi ako dependent na mararanas ako ma-slain. Hindi. Sinabi na ng salita ng Diyos, pag tinanggap ko si Kristo, nasa akin na yung Holy Spirit. Sabi rin ng salita ng Diyos, ng Word of God, when we ask Him, the Father, to give us His Holy Spirit, ibibigay niya sa atin. Amen po ba? Ngayon, can you close your eyes? And then you ask the Father to give you the Holy Spirit right now. Manalangin ka, Lord, thank you, Lord, for the Holy Spirit that will dwell in my life. Amen. Ginawa mo na ba yon? Ginawa mo na? Inask mo na yung Holy Spirit to come into your life? Then, nandyan na yan sa atin. Kasi sabi ni God, just pray, ask. Tinanggap na natin. Amen ba? Kahit hindi ka nanginginig, kahit hindi ka na nagkaroon ng mainit, tinanggap mo na eh. Pinag-pray mo. Yan yung nakalagay sa salita ng Diyos eh. Amen ba? The Word is enough. Promise niya na yon. Amen ba? Nakukuha niyo yung point ko? Makakatanggap daw tayo ng power when the Holy Spirit comes on you. And magiging witness ka. Pag sinabing witness, patotoo, magpapatotoo. Or parang martyr. Amen? O sa Tagalog ay saksi. Pakisabi nga saksi. Hindi sexy ha, saksi. Saksi ba patotoo? Yung witness dito, yung root word niyan ay martyr. Sino dito ang pwedeng maging martyr? Kahit saan ka ilagay, kahit takutin ka, ready kang mamatay sa katotohanan. Amen? So ganun yung binigay niya na power. Pakisabi dito, we will be, you and me, will be a witness in Jerusalem. Pakisabi nga, Jerusalem. Judea, Samaria, and to the ends of the world. Magiging witness tayo, patotoo or saksi. Because the Holy Spirit is in us. Without the Holy Spirit in us, hindi tayo magiging effective witnesses. Amen? So, eto yung lesson natin ngayon. Nirap up natin. Ngayon, this is our lesson. Ano po yung nakikita nyo? Ano yung nakita niya? Philippines, ano? Nakita mo ba yung buong mundo? Nandun tayo, Philippines. Okay? So, sabi doon sa Acts 1:8, you shall be my witnesses in, saan daw umpisa? In Jerusalem. Tapos, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in all Samaria, and to the ends of the earth. Yung Jerusalem doon, sa konteksto ng mga disciples, kung saan sila inilagay, doon muna sila magiging witness. Yung Jerusalem ay kabahagi ng Judea. Doon ka muna maging witness kasi ang pinaka-topic natin dito is that all of us will be missionaries. Ang pananaw ng marami, yung missionaries ay tinatapon sa malayong lugar. Ang missionary, nandito ka. Kaya sinabi, go. Where do you go? Saan tayo hahayo? Di ba sabi doon, you shall go, bear fruit, and that your fruit should remain. Pakisabi nga uli, go. That is your mission field. Kung ikaw ay nagtatrabaho, dun ka muna. Yun muna yung mission field mo. Yung pamilya mo, that is a mission field. Yung classroom ko, classmates ko, that is my mission field. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa palengke, nandun yung mission field mo. Kung saan ka itinalga, dun ka magsa-start. Kaya sabi niya, Jerusalem, tapos Judea, tsaka ka humayo ng konti. Pagkatapos nun, doon sa kabilang lugar, mas malayo, and then to the ends of the earth. Huwag ka mag-dream that God will use you in far away countries or mission fields kung dito sa lugar mo ngayon ay hindi ka humayo.
Tsaka kami pag nagtuturo, kung ano ang ginagawa mo yun, di ba Kristiyano ka na? Kung anong ginagawa mo ngayon, pag ikaw ay pinadala doon sa Samaria, kunwari, kung anong ginagawa mo, yun din lang ang gagawin mo doon. Kung nandito ka sa church, kung ikaw ay nanggugulo lang, kung ikaw ay walang ginagawa, kung ikaw ay pa-baby, pag dinala ka doon sa Samaria, yun din lang ang gagawin mo. Kaya nga, train kayo dito, di ba? Imbis na humayo, magiging pa-baby ka pa doon. Kaya kung saan ka naroon, yun din. Kaya Jerusalem. Saan ang Jerusalem mo ngayon? Kung ikaw ay nasa school, yun yung iyong mission field. Kung ikaw ay nagwo-work, yun yung mission field mo. Amen ba? Malinaw ba? And then we have a term in TMA, yung tinasabing, alam niyo yung local? This is our local mission field kung nasaan tayo. Pero pag ikaw ay nahasa, globally, gagamitin ka. Pakisabi nga, globally. So, nilagay namin yung term na glocal. Pakisabi, glocal. Yung local, pag na-train ka mabuti dito, kahit saan ka iba to, glocal yung ministry mo. Locally ako pinalaki, pero ready ako globally. Amen? That is why we train you here. Makarinig ka nito, then I pray sa heart natin makuha ito, ha? So, hindi ka pwede mapunta sa ends of the earth kung yung Jerusalem mo, hindi mo alam paano abutin. Amen? So, may progression, ano? Clear na ba? Pero it starts with us having the power to witness. Amen? So, yung Jerusalem, pakisabi nga, oikos. Nakakain na ba kayo ng oikos? Okay ba yon? Yung may suka? Okay. Pakisabi okay. Pakisabi oikos. Pakisabi jihad oikos. Oikos. Yan yung term natin, oikos. This is our lesson today, oikos. Oikos is a Greek word na ginamit sa New Testament kasi most of the New Testament are written in Greek. So it translates into a house, a home, or a household. It appears over 100 times in the New Testament and describes not just a physical building, but the entire relational unit, including family members, servants, and the sphere of influence surrounding a dwelling. Kung ikaw yung bahay mo, hindi lang yung bahay mo ang oikos. Kasi household yun, di ba? Pero yung sphere of influence mo, that's your oikos. Biblical usage of oikos generally falls into three primary categories. Number one, sabi sa Mark 2:1, and again, he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. So yung Greek word nung house ay oikos. Okay? So oikos could mean a physical building. So dito makikita natin no, na si Jesus ay may bahay. Kasi sabi nung iba, mahirap daw si Jesus, walang bahay. Pero kung i-translate mo ito again, si Jesus ito. And again, Jesus entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. So yung house na yon, oikos, is yung bahay niya or physical building. Okay? Yan yung unang category ng oikos. Pangalawa, sabi sa Acts 16:31, so they said, believe in the Lord Jesus Christ and He will be saved, you and your household, or oikos. Oikos could also mean family or kinship. The gospel was introduced to entire families and household staff. Hindi lang yung pamilya kung hindi kasama dun sa bahay. Sa konteksto natin mga Pilipino, ang palagi sinasabi sa atin, ng mga foreigners, mga Amerikano, sabi, ang laki naman ng iyong family. Kasi hindi nila alam, extended yung families natin. Kunwari sa US, yung 18 years old ay hindi naman nila pinapalayas. Pero sinasabi, maghanap ka na ng ibang bahay. Pero sa atin, magkakasama pa rin. Di ba? Yung kasama natin sa bahay, family na natin yun eh. Minsan may pinag-aaral tayo ng mga pinsan, di ba? Magsistay sa bahay natin. Oikos na natin yun. Amen? So, sa Filipino setting, an extended family or household. Sa 1 Timothy 3:15 naman, sabi ito, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. Oikos din yung term doon. Okay? Or, kay 1 Peter kaya sabi, which is the church of the living God. You also, as living stones, are being built up a spiritual house. Oikos din yan sa Greek.
So sinasabi natin, oikos could also mean the family of God, the spiritual house, or the church. The New Testament frequently uses oikos metaphorically to describe the community of believers and the dwelling place of God. Okay? So, ano uli ang oikos? It's a Greek term for family or household. Building, family, kinship. But it actually means much more than that. Hindi lang family yan, co-workers. Kaya pag sa office, oikos mo yung co-workers mo. Relationships, territory, and a web of people that you regularly come in contact with. It is a relational web of interconnected people. Sa Bible, makikita natin ang oikos sa maraming lugar o circumstances or pagkakataon. At ito ang pangunahing kaparaanan kung paano nag-spread ang gospel sa New Testament. It is the primary way or method paano lumaganap ang mabuting balita. Pakisabi nga uli, oikos. Ikaw, ngayon I remember, nandito si Giad. Si Giad, oikos ko yan. Sphere of influence. Naalala mo, di ba sa Cavite? Imus ba kayo? O Imus. Bakit? Kasi ayan sila, yung kapatid niya, may bahay sa Imus, taga UAE. So, pinupuntahan namin yon weekly. Thursdays ba yon? Thursdays, palagi nandun. Kasi yung family na-reach out. Kaya ngayon nandito si Jihad. Nakuha ba natin yon? Dahil mahal na mahal sila nung family nila nasa UAE, sabi, paki-reach out po yon. Nakuha natin? Kaya sila nandito. Hindi nyo lang nakita dito si Trixie, tsaka si Julius. Kilala nyo sila? Family din yun, naabot ko. Ang patutuo nga nila, pag si pastor pumupunta doon sa kanilang bahay, binababa daw nila yung kurtina. Sasabihin ko, nandyan ba kumakatok kami? Walang nagbubukas. Nagtatago. Pag nandun yung parents, welcome. Pero pag sila lang daw, sinasara, hindi sumasagot. Nandito sila eh. Naabot sila eh. Because of them. Nakuha niyo ba yun? Sinasabi, because somebody cared enough to bring God's love to them. Kaya sila nandito. Nung ako nagtuturo ng martial arts, territory, kasi parang territory ko yun eh. Lahat ng estudyante ko, pagkatapos ng isang class, nagsishare ako. Hindi pa ako marunong paano mag-share. Kaya nung papunta ko dun sa changing room, sa shower, nakita ko yung isang estudyante ko, sabi, pag nag-usap sila, anong nangyari kay sir? Kasi nung isang ay balian, tapunan, tapos ngayon nag-share ng gospel, sabi, anong nangyari kay sir? Pero marami akong naabot. Kasi yun yung sphere of influence ko eh. Yung family ko, the best, gusto kong malaman nyo ito, the best gift na matatanggap mo, yung mahal mo sa buhay, nagkaroon ng assurance na siya'y tumanggap. Nagkaroon kami ng Bible study sa family ko, sa Marianos. Ang kasama ko yung dad ko, yung mga kapatid ko, tapos yung isang pinsan. Hindi ko na alam kung Fridays yan. Basta regular kami doon. Kasi yun yung kakilala namin. Alam mo, yung prayer ko, umiiyak ako noon kasi yung mga brothers and sisters ko, medyo mga well-off sila eh. So marami silang nabibigay na magagandang gifts. Ako, I try to, pag pupunta ako galing sa work ko, VIP protection, ang gusto ko lang, Dad, punta tayo sa kasi mahilig ang dad ko sa sapatos. So, binibilan ko siya, pili ka pa. Yun lang. Pero nung namatay si Dad, si papi ko, sabi ko, kay Lord, wala akong masyadong nabigay na marangya ba? Sabi ni Lord sa akin, Rico, ikaw yung kapamaraanan para siya ay magkaroon ng greatest gift ever. Siya ay naligtas kasi I loved him and we cared for him. Ang patotoo dyan, before my father passed on, nabaptize ko pa siya.
at 83. 83 years old. Alam nyo paano? May dala akong inflatable pool. Siya, tsaka yung isa kong pinsan, nagpabaptize. Hindi ba sobrang nakakatuwa yun? Ganon tayo dapat. Kung sasabihin lang natin yung territory, nagkaroon kami ng Bible study sa BJMP. Alam niyo BJMP? Sa Camp Bagong Diwa. Puro preso. Bakit? Kasi nag-open up doon yung jail warden. Nung humahayo kami doon, alam niyo ba nangyari? Doon kami sa main, 2 beses kami, nandun na kami sa loob ni Kuya Boy Pineda. Tsaka si Joey Galchiturena. 2 beses, biglang nag-brown out, nagkaroon ng riot sa loob. Nandun na kami sa loob. Buti, nakalabas na kami dun sa main, nagkausap na namin yung warden. Sabi nila, kung inabutan kayo, nandun kayo sa loob, hindi namin alam kung anong mangyayari. Na-imagine nyo yun? Si Ate Nelly pala nakasama namin. Naintindihan ba natin? Hahayo ka. Kasi kahit sila mahal ng Diyos. Amen po ba? So dapat aware tayo dyan. So it is a territory, a well of people that you come in regular contact with. Relational well siya. Yan yung kapamaraanan. Yan din yung kapamaraanan niya ngayon. Hindi siya nagbabago. Hindi mass evangelism. Yes, it works. Mass evangelism. Hindi din child evangelism as we do in Sunday school. Ito yung primary way. This is the surest way kasi biblical way. Kaya nga we want to have established house churches. May Bible study na ba sa inyong bahay? Pwede niyong i-open yan. Sabi sa Luke 8:38, Now the man from whom the demons had departed begged him that he might be with him. Kasi napalaya siya ni Jesus. Di ba siya yung may legion, ang dami niyang demonyong bitbit. Pero pinalaya siya ni Jesus. Naging saint siya uli, naging tama. Siya yung nakahubad, siya yung wala nang nakakapigil sa kanya. Di ba? Ganun siya kalakas na demon. Pero nung nakaharap siya ni Jesus, pinalaya siya. Ito yung story na legion, sabi ng mga demonyo, padala nyo na lang po kami sa mga baboy. Naalala niyo yun? Tapos lahat ng baboy ay nagpalunod. Ngayon, eto sabi nung demoniac na napalaya, sasama po ako sa inyo, Jesus. Sasama ako sa inyo. Anong sabi ni Jesus? But Jesus sent him away saying, hindi niya tinaboy yung sent him away, kinuman niya na hindi, dito ka. He commanded him, return to your own house and tell what great things God has done for you. And he went his way and proclaimed the whole city. Yung whole city dito, sa ibang version, Decapolis, or the 10 cities. Ibig sabihin, major cities ito, dun siya pinahayo ni Kristo. Yung own house na ito, oikos yon. Nako nyo, sabi ni Jesus, siyempre kailangan niya ng alagad, pero ang command niya dun sa demon, sabi niya, sa bahay ka bumalik. Umuwi siya sa kanyang bahay, pero hindi lang yung bahay ang kanyang nasharean. Yung buong city. Ang ibig sabihin nun, inuna niya yung family, and then the whole city. Kaya nung namatay si Kristo, nailibing, nabuhay ng muli, sinout na yung disciples, meron nang naka-embed. Meron nang unang nakarinig kung sino si Jesus. Sino nag-share na una? Yung demoniac na free. Nakuha niyo yung point? Amen. And then sa Acts 10:24-25, sabi dito, the next day Peter started out with them and some of the believers from Joppa went along. The following day he arrived in Caesarea. Si Cornelius, ito yung centurion. Noong unang panahon, yung Hudyo hindi pwedeng pumunta sa mga Gentiles. Bawat silang makahalubilo. Pero nagkaroon ng vision si Peter, sinasabi niya, malinis na itong mga ito. Kaya sumunod si Peter sa invitation na pumunta doon sa tahanan ni Cornelio. Napipicture niyo yun? Kasi nagkaroon din ng pangitain si Cornelius. Pinakita sa vision na hanapin si Peter. Sinabi rin nung vision kung saan makikita si Peter. Di nagtugma lahat, sabi ni Peter, sige, sasama ako sa inyo. Nung sumama si Peter, tignan niyo ito. The following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. So si Cornelius naghihintay na sa kanyang bahay, pero ang nandun sa kanyang bahay, mga
relatives niya, tsaka mga kaibigan. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. Naghihintay na. Yung oikos ni Cornelius, ready na. Na-picture niyo ba yon? Ganun pala yung paghayo. Siya yung one of the first Gentiles na tumanggap sa ating Panginoon through the message of Peter. So, tandaan nyo, we can call together our relatives and close friends. That is your oikos. Amen? So, ang oikos natin, ikaw, napipicture nyo ba kung bakit ganito yung itsura? So, sa John 1:4-45, si Jesus, nung nakita nila na si Jesus yung Messiah, ang unang nakatanggap kay Jesus ay si Andrew. Si Andrew ay kapatid ni Peter. Si Andrew ang nagdala kay Peter kay Jesus. Si Philip, barkada niya si Nathaniel. Si Philip ang nagdala kay Nathaniel kay Jesus. Napipicture niyo ba? Yung ini-influensyahan mo, dinala nila. Ganon din tayo. Sa John 4:58, yung royal officials household. Ito naman, yung anak niya ay pinagaling. Malayo sila, pero hinabol siya nung kanyang mga servant. Sabi niya, magaling na po ang inyong anak. Dahil sinabi ni Jesus, your son is healed. Pagbalik niya doon, yung buong household ng royal official, tumanggap kay Kristo. Na-imagine nyo, buong household. Sa John 4:39, ito yung woman at the well, Samaritan woman. Siya pumunta doon sa tanghaling tapat para kumuha ng tubig. Bakit? Kasi hindi ka lugod-lugod yung kanyang past, yung kanyang buhay. Meron na daw siyang 5 husbands. Tapos yung kasama mo ngayon, sabi ni Jesus, hindi mo pa rin siya asawa. Natugon yun ni Jesus. Kaya nung in-explain ni Jesus, siya yung living water. Alam nyo, yung banga, dapat kukuha siyang tubig, di ba? Iniwan niya eh. Tapos bumalik siya sa city. Sinabi niya, nakilala ko yung Messiah. Na-imagine nyo? Nahihiya siya mapagkwentuhan. Kasi chismosa din talaga yung mga tao noon. Ngayon, hindi na, no? Hindi na siguro. Pero nung siya ay na-free, siya mismo pumunta doon. Hindi na siya nahiya. Pakisabi nga, walang hiya. Dapat walang hiya ka na rin, ha? Pagdating kay Kristo, wala nang hiya-hiya. Kailangan natin ma-share ang gospel. Amen? Buong city ang dinala niya. Powerful yung testimony. Sabi lang niya, siya yung Messiah na promised. And then, kilala niyo si Levi's. Anong suot mo ngayon? Levi's ba? Levi's? Si Levi's ay si Matthew, tax collector. Mayaman siya. Nung tinawag siya ni Jesus, binukas niya yung tahanan niya. Kaya yung mga co-tax collector nandoon. Kaya sabi ng mga Pariseo, sinners ang mga invited guests nito ha. Sila rin ay nakatanggap. Pati si Zacchaeus, ganun din. Lahat nung sphere of influence nila, in-invite sa bahay. Tumanggap. Amen ba? Kaya nyo bang mag-invite? Meron ba kayong close friends? Baka wala kayong close friend eh. Kasi tayo-tayo lang eh, di ba? Oh, si Kiana, somebody cared for you, that is why you are here. Somebody prayed for you. Si Sander, ganun din. Si Vin, ganun din. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, sumunod si Lydia's household. Siya po si Lydia, siya ay may-ari ng lechonan. Siya ba? Si Lydia, siya ay mayaman. Pinatanggap siya ni Paul, tsaka ni Silas. Tapos sabi niya, kung talagang open kayo sa amin, tumira kayo sa bahay namin. Inopen niya yung tahanan niya. Lahat nung kasama niya sa bahay, ulitin natin, hindi lang pamilya niya, hindi lang servants kasi may business siya, pati yung workers niya, tumanggap sa Panginoon. Yun yung household niya, yun yung oikos. Amen ba? Ngayon, sa Acts 16, yung Philippian jailer, di ba nakulong si Paul and Silas? Tapos miraculously, nagkaroon ng earthquake. Tapos sila lahat ay nakalaya. Pagdating nung jailer, sabi nila, naku, lagot. Nawala yung mga preso. Kaya magpapakamatay na siya. Bakit? Kasi kung isa lang nga ang napalaya under your watch,
ikaw ay papatayin, hindi ka lang papatayin, paparusahan ka. Kaya sabi niya, mas mabuti pang magpakamatay na ako. Bago niya itarak yung saksak sa sarili niya, sabi ni Paul, huwag mong gawin yan, nandito kami. Nanginginig ngayon yung jailer, sabi niya, what then, sirs, must I do to be saved? Sabi ni Paul, receive Christ. Tuwang-tuwa siya, dinala nung jailer sa bahay nila ito, si Paul and Silas, kasi bugbog, puro sugat. Galing Tanikala di ba? Tapos, nilinis niya yung sugat ni Paul and Silas. And then the whole household believed. Kaya tayo may book of Philippians. Bakit? Kasi siguro yung jailer, yun yung unang family aside from Lydia and the household. Nakikita ba natin yung power ng oikos? Amen. Kaya sabi sa Luke 10:5-7, whatever house you enter, first say, peace to this house. And if a person of peace is there, your peace will rest on that person. But if not, it will return to you. Remain in the same house. Okay? Remain in the same house, eating and drinking whatever they provide, for the laborer deserves to be paid. Do not move from house to house. Pakisabi nga, person of peace. Sa ibang version, son of peace, or someone who has peace in his heart. Pero clear ito, person, siya ay tao na magtatanggap sa mensahe at bubuksan yung kanilang tahanan. Tayo yun Pakisabi nga, ako yung person of peace. Akala nung iba ay hahanapin mo pa siya. Yes, maghahanap ka, but you yourself must be a person of peace. Ikaw mismo alam ka na bit-bit mo yung shalom ng Diyos. Pag ganon, lahat. Pag-pray mo yung family mo, pag-pray mo yung friends mo para sila ay makatanggap. We are looking for persons of peace. Are you one of them? Isa ka ba sa person of peace? Lord, ikaw ba ay person of peace? Panay yata kayo sumagot Are you a person of peace? Yes, all of us are. Amen. Okay si Yuria. Amen. So we are the person of peace. Hanapin yon. Tignan niyo ito. Bago sa Luke 10:5-7, 72, yung disciples niya, He sent them out 2 by 2. Sabi niya, pray then to the Lord of the harvest, for the harvest is plentiful, but the workers are few. 72 na, kulang pa, sabi ni Kristo. Tayo kasi yun Yung pinag-pray, sila rin yung humayo. Amen? So nakita natin dito, and then we must be embedded. Nandun ka. Hindi isang beses, tapos babay na. Hindi. Pag nakahanap ka ng isang tahanan, you stay with that home, in that house. Para sila ay mag-grow, and then yun ay magbubunga rin. Amen ba? Ganon ang pag-grow. Hindi yung mass, okay, good yun. Pero hindi mo yun na-check kung they are being made into disciples. Baka attendee lang kasi yun. Masasayang lang yung work natin. Pero kung naka-house siya, nadala mo sa church, definitely powerful yun. Kasi hahayo siya Nakukuha ba natin? Kaya dapat maghanap tayo ng mga household o oikos na magbubukas sa atin. Amen? So kaya nga sinabi niya, the harvest is plentiful. Tayo dapat ang workers into the harvest field. Amen? So we need more disciples or devoted followers of Christ that are willing to reach family units, spheres of influence, web of relationships, and be Jesus. Pag sinabing be Jesus, we represent Jesus. You and me. Christ in us. Kaya nga ang discipleship is our walk with Christ. Ang ibig sabihin natin doon, tayo ay na-transform into His image and likeness. That is discipleship. Yung disciple making is our walk, is our work with Christ. Ito ngayon yung inassign niya sa atin. Tayo ngayon ang hahayo. There is a work to be done. Kaya nga may Great Commission. Amen po ba? Amen ba? So, kailangan marating natin sila to
interconnected relational networks around them. Tayo yon, ha? Pero gusto kong malaman nyo, yung paghayo, bakit tayo hahayo? Kasi may joy. Gusto ng Diyos na maranasan natin to. Katulad dito sa Luke 15, sabi ito, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulder. Sa Luke 15, yung lamb, nawala yung sheep, hinanap ni Jesus. Nung nakita nung shepherd, he joyfully puts it on his shoulders. Binitbit sa kanyang shoulders. And goes home. Umuwi sa oikos. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. So isa lang palang sinner na magbalik loob sa Diyos. Tingnan niyo ito, ha, more rejoicing in heaven. May kasiyahan na nangyayari sa heaven. Pagdating dito, yung lost coin naman, tingnan niyo ito. And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, ulitin natin, friends and neighbors together and says, rejoice with me. May joy na naman, ano? Rejoice with me, I have found my lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God and one sinner who repents. Hindi lang dito ang joy. Yung joy nandun din sa heaven. Si God ang natutuwa. Pero pag tayong humahayo, natutuwa na rin. Pag na-experience mo yon, overflowing yung joy. Pag may tumanggap at may nakikita kong lumalago sa Panginoon, kakaiba ang joy. Hindi happiness, kung hindi joy. And God wants you to feel. Ma-experience nyo yung joy when you share and when you make disciples. Tingnan nyo pa ito. Doon sa uli, sabi, yung son naman ito, sabi, but we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. So lahat ng sinner na tumanggap kay Kristo, may rejoicing, hindi dito. Hindi lamang dito sa lupa, kundi sa heaven. Kasi si God ang masaya, si Jesus ang nagre-rejoice. And then sa 1 Thessalonians, sabi dito, chapter 2, for what is our hope, our joy, or crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. So mag-share tayo, pag palagi kang nag-share, merong reward na naghihintay sa'yo. Ang tawag doon, crown of rejoicing. Pakisabi nga, crown of rejoicing. Puro joy. Praise. Ayun, nagkaroon. Ito na. Try mo ulit. Praise. Amen. Thank you, Lord. So yung point natin dito, gusto ng Joyce na tayo mag-rejoice, maging glad. And then sabi ito, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade. When you go out and share the gospel, meron na kagad naghihintay sa'yo, ha, na crowns. Unang-una, crown of rejoicing. Kaya pala ikaw ay masaya pag merong isang tumatanggap. Pag nakapagpatanggap ka, kasi sa heaven nga may rejoicing eh. God wants you to experience that. Yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga classmates nyo, friends nyo, co-workers, lahat, ma-share natin. Pag ikaw nag-alaga, nagkaroon ka ng small group, meron pang isang crown na naghihintay sa'yo, the crown of glory, na binibigay dun sa mga nag-aalaga, sa mga kasama sa church. God wants you to have this. Amen po ba? Nakikita natin na masaya pala ang nag-share. Sino po ang mag-share ng mabuting balita? Lahat ba tayo? Lahat po ba tayo mag-share? Amen. Wala ito sa katandaan, ha? Ang ibig sabihin,
Hindi na 10 years, hindi na 20 years, bago ka mag-share. Hindi. Ako nga, di ba, katatanggap pa lang. Dahil sa kaigtingan nung joy na tatanggap ko, gusto ko maranasan ng mga estudyante ko eh. Nakuha nyo ba? Lahat kayo may teritoryo ha? Lahat tayo may teritoryo. Lahat ba tayo may pamilya? Lahat ba tayo may kaibigan? Lahat ba dito may ninong, ninang? Lahat ba dito may manggugupit? O, lahat ba dito pumupunta sa palengke? Di ba kakilala natin yon? Hindi tayo mauubusan ha? Si teacher, praise the Lord, mga estudyante niya, o nandito. Thank you, kasi mapagmahal si Teacher Eileen. Amen? Amen. So, tayo, we must start with a group. Start your own, ha? Kasi may joy and may rewards. Amen? Kaya ito, ano ulit ang oikos? Yung oikos ay your sphere of influence, interrelational connection. Ako, yung mga kilala nyo, hindi ko na yan maaabot. Kasi kung mga bata kayo, hindi ko iba na yung lengguwahe nyo, di ba? Sa amin, pagpatay-patay. Sa kanila, sa inyo ngayon, tegi eh, di ba? Nategi na siya. Oh, iba na yung communication lang, iba na. Di ba? But, we need to reach out to them. Mahal ba sila ng Diyos? Amen. Kaya alam natin, ito yung oikos mo, ikaw yan, yung nasa gitna. Ninong, ninang, tita, tito, hindi tayo mauubusan. Kaya gagawin natin ito ngayon. Ikaw yon, tapos you will write down the names na binibigay sa iyo ng Diyos. And, paano natin mapapalago yung oikos natin? You. Pakibasa nga, I promise to pray for my oikos. Care for them and then share the gospel. Kailangan natin gawin yan. Tulong-tulong tayo. Meron kaming nag-aabang nagagawin. Yung isa namin kasama sa bahay, taga Naik Fishing Village. Sabi niya, unang-una yung family niya sa Cebu, binigay niya yung names. Oikos niya yun eh. Di ba? Pero ngayon, pwede po ba kayong pumunta doon sa amin, sa Naik, Cavite? Yes. Kasi nag-open eh. Naintindihan natin? Hindi tayo mauubusan ng aabutin. Amen po ba? So, ito yung ating activation. You write it down, then you pray, care, and share. Pakisabi nga, PCS. You need to pray for them. You need to show how you care for them because God cares for them. And then finally, share. How do you share? You bring Him here. Gagawa tayo ng maraming kaparaanan para sila ay makarinig. Nagkaroon tayo ng concert. In the following months, we will do more evangelistic activities para sila ay dumating. Amen? Praise the Lord. One song and then let us break bread. Okay? We can rise up, please. Lord, when we are anchored in you.
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Oh, it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. You give life. You give life. You are love. You are love. You bring life. You bring light to the darkness. You give hope. You restore. You restore every heart that is broken. Oh, great, great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Oh, it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Sing all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Oh, it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Oh, it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Pinupuri ka namin, Panginoon. Maraming salamat po that you entrusted your message of love sa bautismo sa amin. I pray, Lord God, that we truly show that we love our families, our friends, even our co-workers.
Salamat, Panginoon, hindi kami nag-iisa sa paghayo namin. Ikaw ay nasa amin. Salamat sa pangakong ito. Lord, I release the burden sa puso ng bawat isa na ang lahat ng mahal namin sa buhay, lahat ng kaibigan namin, lahat ng may influensya namin, ay sa pamamagitan namin sila maliligtas. Lord, I pray for them to pray for their oikos. I pray for them to care in ways na magmamanifest na talagang sila ay pinadadala mo para mapakita mo na mahal mo ang bawat aabutin nila. Salamat, Panginoon, that they will share the wonderful message that you are Lord over all. Salamat po, as a church, we are ready. We will bring in the harvest, the multitude. We will see this, Lord God, dahil kami ay kikilos. Kami ay magkakaroon ng rejoicing when we see the multitude saved because together, kami ay humayo. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin, Panginoon. Then let's break bread. Every time we break bread, dapat may pasasalamat sa ating puso. And then there is a remembering. Lalagay natin sa isip natin that Christ died for you and for me, as well as those who needs God's love. Dinedeklara natin, we proclaim that Christ died for our sins. And we anticipate His return. Kaya we proclaim the Lord's death until He comes. And then there is a participation in the body of Christ. Tayo ang katawan ni Kristo, tayo ay magse-celebrate. Then, let's evaluate yung puso natin. Ngayon sa lesson natin, ikaw ba ay nakahayo na? Kailangan humayo tayo, ha? Because there is joy. There are rewards waiting for us. And finally, as a family, tandaan mo, lahat ng kailangan mo, paid for by Christ on the cross. Lahat ay paid for na. Healing is yours. Kagalingan. Provision is yours. Peace is yours. Guidance is yours. Power over anything binigay na sa atin. We are a supernatural people. We are extraordinary. Kaya nga, ito sagisag, Christ in us when we take bread. Taas natin ang sagisag ni katawan ni Kristo. Lord, this is your body broken for us. We do this in remembrance of you. Let's take and eat. Taas natin ang cup sa gisag ng dugo ni Kristo. Lord, this is the cup of the new covenant in your blood. We do this in remembrance of you. Let's take and drink. Hallelujah. Amen. So, oras na po para magbigay. So, before we pray our tithes and offerings, so let us be reminded of God's word in 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each one of us must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. Are you a cheerful giver? Amen. So, amen. Kung ready na po ang ating ikapo or tithes, let's pray. Itaas po natin yung tithes and offering natin para sa Panginoon. Father, we humbly come in your name. Thank you, Lord, for your provision, your faithfulness to us, your blessings to us.
Lord, we pray for every giver that you continue to protect them, meet them in their needs, Lord, and open the doors and or windows of the heaven, Lord God, to pour out blessings in their life. We also pray that the every offering we receive today will be only used for the advancement or expansion of your kingdom, Lord, so that we can share, Lord, your word to others as well. And Lord, we surrender everything to you because we know that you are our source, you are our provider. And Lord, inaamin po namin na far apart from you, we can do nothing. Thank you, Lord. And ito lang po ang aming hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, pwede na po natin ilagay. Amen. Salamat po. Salamat, Patricia. That is at Patricia. Ayan, ask po siya. So, makikita nila natin siya. Hindi man every Sunday, pero ano yun? Madalas. Mas madalas na natin makikita si Ate Patricia. Nakasama nating tatayo dito sa pag-serve sa ating Panginoon. Ayan. Sino po dito yung may natutunan ngayong hapon? Amen. At dahil dyan, marami pa po tayong gagawin. May explain pa po si Pastor Rico. Tawagin ulit natin siya. Mabilis lang naman siya. Sa ating small groups, meron tayong ginawang ganito. Okay? Go sa inyong small groups and then fill this up. Then you will pray for your oikos and then think, magplano kayo paano aabutin ang inyong oikos. Amen? So meron tayong ball pens, pencil sa likod. So for a short time na mag-small group tayo, gawin natin ito. Amen ba? Okay, God bless everyone. Ayan. Ayan, announcement po. Ayan, bali mamaya i-distribute na lang yan abang ng cell group. Announcement po, bali ang convention, salamat sa mga participate sa prayer and fasting para sa ating convention and anniversary. So, patuloy niyo pong ipag-pray ang ating convention na sa mga leader na sasama at worker na sasama. Yan po. Ito po ay may mga dadating din pong taga-ibang bansa para umaten. So, ano siya, kabuuan ng GIA, yung convention na dadating. At sa anniversary, kung sino pa po yung hindi nagpalista, andito pa po si Ate Tala. Last day po ngayon, kaya dapat magpalista na kayo para sa mga sasama. Dahil po yan sa sasakyan, kailangan natin mabilang kung sino yung sasama. So ito po si Ate Tala, taas ka ng kamay, Tala. Sa mga nasa online, kung gusto nyo pong umaten na aming anniversary, nagagawin sa Laguna Sports. Yun. Nasa page po yan. Yan, pwede nyo po kaming i-message sa message po. Yan. Punta po kayo sa page ng GIA. Ayan. Sige, tawagin na po natin ulit si Pastor para sa ating benediction. Tayo lahat for the benediction. Pagkasabi nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Share natin ang pag-ibig ng Diyos sa marami. Amen po ba? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you His peace. Pakisabi nga, Shalom. Maranatha. Hahayo tayong lahat. Amen? God bless everyone. This ends our service, pero we encourage everyone to stay para sa cell group, para dun sa ating cell group activity. And then, sa mga nasa online, meron daw pong pagkain. May snacks. Wow, yung yata yung excited tayo. May snacks. Ayan. Sa mga nasa online, alam ko may snacks kayo sa bahay. So, thank you sa pagsama sa amin. Bye po. See you next Sunday.